People think life is all about pleasure, na ang purpose ng buhay is maging masaya ka all the time. Pero napansin mo ba, the more na hinahabol mo yung happiness, bakit parang mas lumalayo? Buong buhay natin, kinondition tayo na ang main goal is maging masaya ka. Kaya anong ginagawa ng karamihan? Habol sila ng habol sa temporary happiness. Mag-inom, mag-party, mag-shopping, maglibo, di ba? Maghanap ng bagong thrill. Yung tipong kailangan, lagi may nangyayari. Yung tipong kailangan, lagi may escape from reality. Wala namang masama sa pag-enjoy sa buhay. Pero ang problema, maraming tao ngayon, akala nila fulfillment na yun. When in reality, temporary relief lang siya to escape boredom, emptiness, and pain. Happiness was never meant to stay forever. Emotions lang siya, and emotions come and go. Minsan masaya ka, minsan hindi. Normal lang yun. Pero anong nangyayari kasi ngayon, people are terrified sa negative emotions. Wag lang sila makakaramdam ng lungkot, ng pain, o kaya ng boredom. Takbo agad dyan. Maghahanap ng distractions, mag-scroll social media, di ba? Magpapaka-busy, anything. Wag lang ma-feel yung negative emotions. Pero here's the truth. You were never designed to feel happy all the time. You're supposed to feel everything. Pain, fear, the pressure, heartbreak, lahat yun kasama sa buhay. At sa totoo lang, yung mga pinaka-importanting moments sa buhay mo, nanggaling yun sa mga bad experience mo. Di ba? Yung heartbreak na nag-push sa'yo para maging better. Yung mga failures na nagpamature sa'yo. Yung mga panahon na mag-isa ka, na napilitan kang kilalanin yung sarili mo. Most people hate those moments. Pero usually, doon ka talaga nag-grow. Isipin mo parang sa gym lang. Di ba yung muscle, para lumaki siya, kailangan mo siyang i-break, kailangan mo siyang i-stressin. Then after mo siyang i-break or i-stressin, nire-rebuild niyo yung sarili niya. And then, doon siya lumalakas. Doon siya lumalaki. So, ganun lang din talaga sa buhay. Diba? Minsan, kailangan ka munang i-break ng buhay para mabuo yung stronger version mo. At doon nagkakamali yung karamihan. Akala nila yung successful life is always happy. Pero kung mapapansin mo, even successful people still suffer. Nakakaramdam pa rin sila ng stress. Nakakaramdam pa rin sila ng pressure, ng pain. The difference is, they stop expecting life to be easy. At sobrang importante nun. Because once you stop expecting permanent happiness, hindi ka na magpapanik pag nagkaroon ng problema sa buhay. Hindi mo na iisipin na, may mali sa akin. No, maintindihan mo na siya. Maintindihan mo na, okay lang to. May problema ako ngayon. Normal lang to. Part lang to ng buhay. At ironically, doon ka talaga nagkakaroon ng peace. Kasi hindi mo na kinakalaban bawat negative emotions. Hindi mo na siya tinatakbuhan. Hindi mo na siya tinatakasan. Naiintindihan mo na siya. You learn how to sit with yourself. Sa tingin ko nga isa yun sa mga biggest problems natin today eh. People don't even know how to be alone anymore. The moment na wala na silang kausap, the moment na nag-iisa na lang sila, yung wala ng distractions, hindi na sila komportable. Kasi doon na nila nararamdaman yung mga negative emotions na matagal na nilang tinatakasan. Pero doon kasi nag-uumpisa yung healing eh. Doon nag-uumpisa yung growth. Doon nag-uumpisa yung self-awareness. Hindi naman pag okay yung lahat eh. Nag-uumpisa siya kapag hindi mo na tinatakbuhan yung mga problema mo, pag hinaharap mo na siya. Ito pa yung hindi na-realize ng iba. Some of the happiest memories in your life came with struggles. Yung may mga pagsubok kang nalagpasan. May mga bagay kang na-accomplish na akala mo hindi mo kaya. Yung mga natapos mong responsibilities kahit pagod na pagod ka na. So bakit? Because fulfillment is deeper than happiness. Happiness is just a feeling. Fulfillment is knowing your life means something. So no, life is not about being happy all the time. Life is about experience all of it. The highs and the lows. At siguro, baka naman hindi talaga happiness yung pinaka-goal sa buhay. Baka ang goal is magkaroon ng meaningful life. So guys, thank you sa panonood ng video. Kung may natutunan ka o kaya may nakita kang value sa video na to, pa-like naman ako and then pa-share na lang din. Then see you next time.